The church. Hallelujah. Come on, let's just worship. The church. The church He knows, righteous and holy. The church He knows, faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed. Christ revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows, strengthens the weak. The church He knows is strong and mighty. As He is, so are we. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we declare that we are your church. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa presensya mo sa umagang ito, O God. Panginoon, nilagay mo nga sa aming isip na isang araw, tatayo kami sa iyong harapan. Ikaw lang at ako. Ikaw lang at ako, God. Nais kong pagdating ng araw na yan, hindi ako mapahiya. Nais kong pagdating ng araw na yan, oh God, malugod ka sa akin. Sa bawat isa na naririto, we are so consumed by the things of the world that we have forgotten that we are your church. That we are the light of the city. That we are the hope of this city, the hope of this world. Together, oh God. Lord, help us. And even now, we pray that you will prepare us for that day, Lord. That it will never depart from us, oh God. That we are here only for one thing. To do your will and not our will, oh God. To build your kingdom and not our own kingdom. To exalt you, Jesus, alone. To be faithful to you and to love you. And to love the people around us, oh God. Maraming salamat sapagkat sa umagang ito, kinakausap mo ang bawat isa sa amin. Kadalasan nakakalimot kami, Panginoon, sa aming mga pangako, sa aming mga sinumpaan sa iyo, O God. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, muli mong katagpuin ang aming puso. Salamat po sa iyo, O Diyos, na sa mga nangyayari sa aming buhay, lalo na sa mga hindi magagandang bagay. O God, na Lord, may nakakalimutan kami. Salamat po sa iyo na sa umagang ito, pinapaalala mo yan sa amin. Hindi pa huli ang panahon, O God, upang ikaw muli kami sa iyo tumingin, muli kami sa iyo umasa, at muli sa iyo humugot ng lakas, Panginoon, sa mga kaganapan sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa presensya mo. Alam namin naririto ka at kinakatagpo mo ang bawat isa. Dalangin ko na magpasiklab ka sa mga anak mo na naririto. Sa mga anak mo na nananampalataya, O God, lahat ng kanilang kahilingan sa pagpunta nila dito, Panginoon, ay tutugunin mo sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo. Hingahan mo ng buhay ang iyong salita. Panginoong Diyos, at gamitin mo ang lingkod mo upang ipahayag yan sa bawat isa. Salamat sa mga handang puso na tumanggap, Panginoong Diyos, ng mga salita mong nagbabago ng buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming Diyos. At Lord, ang aming pagdating dito upang ay Lord, hindi para manghingi
kundi Panginoon para sambahin ka at purihin ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Pinagpala ba ang araw ninyo ngayon? Pinagpala ba? Amen. Glory to God. Hallelujah. Kayo ba ay nakahanda ng salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Sobra naman akong na-bless sa kanta ni Crisel. Amen. Kasi alam niyo po, tayo sa karamihan ng mga concerns natin sa mundo, minsan nakakalimutan natin ang ating mga panawagan. Amen? Ngunit maraming salamat sa Panginoon dahil merong isang linggo na nakakapaglaan tayo ng oras sa ating Diyos. Hallelujah! If you are ready for the Word, amen, tayo po ay, nung nakaraang linggo, tayo po ay nagtapos ng isang serye, maikling serye ng pag-aaral patungkol sa ating identities. Amen? Our baptismal identities. Ano nga ba ang ating pagkakilanlan bilang mga anak ng Diyos? Tayo ay pamilya ng mga lingkod na misyonaryo. Amen. Huwag po natin kalilimutan yan. Sapagkat dahil nasa Panginoon po tayo, ang family natin, ang ating natural family, ay pangalawa na lamang yon. Amen? Ang pangunahin nating pamilya ay ang pamilya ng Panginoon. Itong pamilya ito ng Rema. Amen? Okay. Tinatawag natin, alam niyo po, nung tayo ay tinawag sa Panginoon, hindi po lahat ng tinawag ng Panginoon ay itinanim ng Diyos sa iisang pamilya. Siyempre, ang mundo ay iba-ibang mga pamilya. Tayo ay tinawag ng Panginoon sa local church o pamilya ng The Rhema Word of God Church. Sino dito ang mga taga-Rema at asang kamay? Yung iba, bisita. Meron po ba tayo ditong mga panauhin? Meron po ba? Wow, glory to God. Sister, you are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. Ayan, meron pa pang bago? Pwede pang tumayo ang mga bago. Ipinapakilala ko po ang aking sarili. Ako po ay si Ces Talatad. Ako po ay isa sa mga elders sa church na ito. In fact, ako ang pinakamatanda. Ang tawag sa mga elders ay matatanda. At ako ang pinakamatanda. Amen? You are welcome, sister. Please be seated. So, tayo ay nagpapatuloy when we call ourselves Rhema. Amen? Pinag-aralan na natin to. Hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Diyos sa Rhema Word of God Church. Because Rhema means Logos and Rhema. Meaning to say, the written word and the living word. Ikaw ay dinala ng Panginoon hindi sa JIL, hindi sa CCF, hindi sa Victory Church. Ikaw ay dinala ng Panginoon dito sa Rhema Word of God Church para ikaw ay maging laman ni Kristo. Jesus incarnated in you. Jesus made alive in you. So you are the living Word. You are the walking Word of God. You are to declare the glory of God by the way you live in your everyday life. Hoy, hindi tayo secret agent ng Panginoon. Kaya nga ang vision natin bilang iglesia is that we will exalt the name of Jesus. Amen po ba? And we will continue to saturate Marikina so that the glory of God will be seen, so that every people will encounter Jesus in their everyday life, in work, and in deed. Amen? So tayo ay buhay na salita ng Diyos. Maaaring ang mga tao ay nagbabasa ng Biblia, maraming nagbabasa ng Biblia pero hindi naman isinasabuhay ang Biblia. Tayo ay mga anak ng Diyos na tinawag sa Rema upang isabuhay natin ang salita. At para si Jesus ay mabuhay sa atin. Kanina inaawit natin, the God I know, righteous and holy. Rema is righteous and holy. The God I know is faithful and true. Rema is faithful and true. The God I know lights the city. We are the light of the city. We are the salt of the earth. We are the hope of the world.
Huwag nating iaanuhin yon. And we are the people who will strengthen the weak. Amen. Okay. So, yon. Ngayon, napag-aralan natin. Ngayon ang ating pag-aaralan, mga brother. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, ang ating panawagan po ay napakaganda, napaka-exciting ang panawagan ni Lord sa ating buhay. Napaka-challenging. Kaya nga tayo, merong laging mga Bible study, cell group, kasi pinag-aaralan natin, paano ko ba maisa sa buhay ang aking pagiging Kristiyano? And today, I just want to exhort to you on how do we live our identity as family of servant missionaries in everyday life. Paano po natin yun isa sa buhay sa araw-araw? At ano yung struktura na ibinibigay sa atin ng Panginoon para ito ay maisabuhay natin? At alam niyo po, kung hindi tayo makikibahagi sa mga ginagawa na ito ng ating iglesia, hindi po natin maaabot yung pangitain ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, ang aking title ng message ko ngayon is Living Out Our Identities and Mission. Ito po ay mahalaga kasi maybe 100 years from now. Pero 100 years from now ba, bago dumating ang Panginoon, malapit na, di ba? Baka mamaya marapture na o bukas o next year. Hindi ninyo alam kung magtatagal pa ba tayo. Amen po ba? But however, if the Lord tarries, kung maghihintay ang Panginoon, hihintayin niya tayo dahil hindi pa tayo masyadong nahuhubog, amen, mawala man, makalimutan man ng lahat ng tao na isisilang. Amen, ang the Rhema Word of God Church. Makalimutan man nila tayo na mga lingkod ng Diyos, meron pa rin mga tapat na mga anak ng Diyos na sila ay kumikilos na parang isang pamilya na naglilingkod sa kanilang mga komunidad at patuloy na humahayo para magwagi ng kaluluwa para sa kaharian ng Diyos. Amen? Katulad ng yung ating mga fathers of faith, hanggang ngayon sila Charles Spurgeon, they lived in the 1800s, pero hanggang ngayon, nandyan pa ang kanilang legacy. Bakit? Because they lived the Word of God. Sina Apostol Pablo, bakit natin sila kilala? The early church, dahil sa kanilang legacy. Amen? Ipinamuhay nila ang kanilang pagkakilanlan. They lived out their identities. Amen? So ngayong umaga na to, pag-aaralan natin, how are we going to live out our identities as family of servant missionaries? So tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa isa't isa ay brother and sister dahil magkakapatid tayo sa pag-ibig ng Diyos. We are adopted in the family of God. And because we are a family, we are not perfect, but we love one another. We bear one another's weakness, di ba? We help one another. Amen. We exhort one another. We encourage one another. We strengthen one another. Amen. We are servants. The way Jesus served us, we serve as He served us. And because we are empowered by the Holy Spirit who was sent, is sending us to reach out to other people and declare the gospel so that we can invite them and accept them into the same family where we are a family. Until the whole Marikina City is saturated with the gospel and saturated with people who are declaring and displaying the glory of God until Jesus comes. Amen. So, ngayon ang ating living out our, isa sa mga pinaka-epektibo, one of the best ways and structures by which we can live out our identities is to be part of a missional community. Amen? So, ang buhay natin ng mga Kristiyano ay hindi nagsisimula lang tayo. This is the beginning of the week. We gather here every Sunday, hindi po ba? But during the week, we live our lives meeting in small groups. Hindi po ba? Merong nagse-cell group dyan, may nagti-TPP dyan. Amen. Bakit ito mahalaga?
So if you've been around Rema for some time, especially maybe beginning last year in August, you've heard a lot about missional communities and why we are doing these missional communities. Okay, so this morning, I just want to give you to exhort you to join our missional communities. We are going to launch it very soon. But in the meantime, meron po pa rin tayo yung mga small groups at saka yung may mga cell groups. Dahil itong missional community ay iba sa Bible study, ito ay kakaiba sa cell group, ito ay kakaiba sa mga fellowship lamang o mga prayer meeting lamang. Missional communities are designed for missions. Sabihin mo, mission. Kasi in the past, meron dito mga 10 taon na yatang nagba-Bible study, walang nangyayari. Ask for and no more. Bakit? Hindi sila nagmi-mission. Yun ang magiging isang factor ng isang element na i-strengthen natin ngayon this year and the years to come. Amen? Okay, so unang-una muna natin na pag-aaralan ay yung kailan nagsimula, ayaw ito, ayaw pa rin. Yan! Okay, so we are going to discuss the first missional community. Pababa kasi ito eh. The first missional community. Saan ba nag-start ang missional community? At kailan? Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Nababasa ba ninyo? Acts 2:36 to 37. Okay? Read. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made. Okay, bibigyan ko muna kayo ng context ha. Itong text na binabasa natin, ito ay part ng first preaching ni Pedro during the day of Pentecost. Okay, so sige na nga. Babasahin ko na nga muna para hindi ko ma-preempt yung ating go. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made him who? Jesus, both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the people, Brethren, what shall we do? Peter said to them, Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to himself. And with many other words, he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, Be saved from this perverse generation. So then, those who had received his word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. Wow! Unang preaching ni Apostol Pablo on the day of Pentecost. Ilan ang na-born again? 3,000. Tayo ngayon, magpipreach ako ng 3,000 preaching. Ilan ang maboborn again? 3. Baliktad, Tignan natin kung bakit noon napaka-powerful ang early church. Okay? So, tignan pa, hindi pa pala tayo tapos. And with many other words, tapos na tayo dyan. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe. And many wonders and signs were taking place through the apostles.
Alam niyo po, pagka inulit-ulit nitong binasa, makikita natin ito yung first missional community. Ito yung model ng first missional community na ating pag-aaralan ngayon. And tingnan natin, ito ang dahilan kung bakit ang early church ay napaka-powerful at napakabilis ang kanilang growth. Imagine for 2 years, they have turned the world upside down. The whole known world, beginning from the 12 apostles, na ipahayag nila, na saturate nila ang buong mundo ng magandang balita. Ano ang kanilang sikreto? Ano ang istruktura? Ano ang kanilang dinala? Ano ang kanilang ginawa? Amen? Interesado ba kayong malaman? Kasi ang vision ng ating Panginoong Jesus sa kanyang iglesia, mula noon hanggang ngayon ay iisa. Kaya lang, as history changes, as the world changes, language changes, technology changes, and nung dumating si Constantine, at idineclare niya na ang official religion ng buong mundo ay Christianity. Because he is a politician, inintegrate niya yung ibang mga practices ng iba-ibang religion. Kaya nakapasok ang paganism. So anong nangyari? Na-defile ang pure word of God. Amen. Kaya karamihan ng mga practices natin ngayon, lalo na yung unang pinanggalingan natin na relihiyon, ano yun? Pagan practice yun. That's why we have to go back to the full gospel of Jesus Christ. Amen? Okay, so ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng pagbabago? So tignan natin. The first missional community. Okay. Ang unang-unang missional community started on the day of the Pentecost. Marahil, nagtatanong kayo, ano ba yung araw ng Pentecostes? Pente is the word 5. Pentagon. 5, di ba? O kaya penta. Okay. So, it started on the day of the Pentecost. Ang Pentecost po, ito po ay, according to the law of the Jewish law, ito ay day of celebration. Okay? It is the 50th day after the first barley harvest. Alam niyo ang barley? Cebada, barley, okay? It is the first day of the wheat harvest. Ito naman, and every time na merong first day, ang ginagawa ng mga Israelita, because they bring their first fruits to the temple, there is a celebration. Okay? Ito ay celebration. Kumbaga, ito ay holiday. Ito ay piyesta. Alam niyo ba, ang mga Hudyo, katulad natin, ay mahilig sila sa mga piyesta-piyesta. Okay? Ito ay tinatawag nila the Feast of First Fruits. Amen? Magkakarelate yan. Kaya itong September, merong Feast of Tabernacles. Pupunta tayo sa Caneta Astrodome. Okay? So, marami naka-display doon yung mga crops, mga produce, kasi sineselebrate nila ang faithfulness at goodness ng Panginoon. It is a day of celebration when devout men of Israel gathers to Israel. All over the world, lahat ng mga Israelita who were dispersed, amen, during yung tawag dito, persecution, bumabalik sila sa Jerusalem during the Pentecost para mag-alay. Amen? Nakukuha po ninyo? And then, ito yung araw no ang banal na espiritu ay dumating sa upper room. Hindi ba? When the Holy Spirit came, while the 120, when Jesus was lifted up, went back to heaven, sabi niya, don't go yet, tarry until the Holy Spirit comes. Kasi, inaano niya yung mga believers, bago kayo mag-start ng mission work, kailangan hintayin niyo muna yung kapangyarihan ng banal na espiritu. And truly, nung araw na yon, mga brothers and sisters, pagdating ng, if we will read, kung babasahin natin ang ating Bible sa Acts 2, let me see kung nailagay ko dyan. Dumating ang banal na espiritu, di ba? Tapos, doon sa upper room, kung saan sila nagbibit,
Di ba, they were waiting for the Lord in prayer. 120 believers, nandun sila sa upper room. Habang nagpe-pray sila, there was a gushing wind, di ba? Merong yung dumadagundong na pagdating ng banal na espiritu at merong mga tongues of fire. Amen? Imagine din niyo, tongues of fire na nag-rest sa bawat isa sa kanila. And they were filled with the Holy Spirit. Okay? Ano ang nangyari nung sila ay napuspos ng banal na espiritu? They spoke in other tongues. Okay, nung marinig yon, syempre nagkakagulo kasi ang lakas-lakas ng dagundong. Okay, ang lakas-lakas ng dagundong sa upper room. Siguro itong mga believers na ito bumaba. Tapos, bakit sila bumaba? Kasi yung itong mga devout men na nanggaling sa iba't ibang lugar, may Medes, Mesopotamia, Judea, sa lahat-lahat ng bahagi ng mundo kung saan sila na-disperse, na-amaze sila. So ang ginawa nila, nagtipon-tipan sila doon sa bahay na yon. Nagtataka sila, bakit yung mga tao na yon na pinuspos ng banal na espiritu ay sinasalita yung kanilang native language. Amen. So, kumbaga, ako ay galing Isabela, naririnig ko yung tongues nila na Ilocano. Yung mga Bisaya, naririnig nila yung tongues nila na Bisaya. Amen? Yung mga Grego, naririnig nila na yung kanilang sinasabi ay Grego. So, dito nagsimula dito nagkaroon ito yung winelcome nila, ni-receive nila yung banal na espiritu. Okay. So, paano ngayon? Ano ngayon ang nangyari? Sabi ng mga tao, lasing lang sila. Kasi ito yung mga Hudyo. Bakit ito? Mga Galileans naman lahat ito. Bakit nagsasalita sila ng mga wika natin? Sabi nila, so they were amazed. They were wondering why they can speak their language. So, after that, sabi ng mga tao, marami lang silang nainom na alak. Lasing na lasing lang yung mga yan. So, ang ginawa ng Apostol Pablo, para i-explain na hindi sila lasing sa alak, kundi lasing sila sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya ay nag-preach. Amen? Okay. So, ang unang makikita natin kung paano nagsimula yung unang missional community. So, it started when? On the day of Pentecost. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Itong ating gagawin ng mga missional communities, itong ating pagre-reach out, living out our identity as family of servant missionaries can only happen when we are filled with the power of the Holy Spirit. Hindi natin ito magagawa sa ating sariling kakayanan. Prerequisite yun na meron tayong infilling, we are baptized not only in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, but we are also immersed in the power of the Holy Spirit. Kasi yun ang kapangyarihan natin na hahayo. Amen? And number 2, paano ito nagsimula? After the preaching of the gospel. Okay. Ano ba yung gospel na i-preach ni Apostol Pedro? So tatandaan natin ito, lalo na tayo, mga barangay leaders, mga area coordinators. We have been tasked by the church to initiate and sustain and lead and form missional communities in the areas where we are assigned. Kahit ikaw ay ministry leader, lahat tayo ay kasama dito. This is our first and foremost calling. Hindi ang pangunahin mo ang panawagan ay tumugtog. Amen. Ang panawagan nating tumugtog, ang panawagan nating pangunahin ay para itanghal ang Panginoong Jesus at ideklara ang magandang balita. Amen? So tignan natin, ano ang iprinits ni Apostol Pedro? Na kung saan 3,000 kaagad na tao ang nakakilala sa Panginoon. Okay? Sabi niya doon sa Acts 2:22, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. Una,
ipinakilala ni Apostol Pedro kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Na si Kristo ay anak niya, galing siya sa Diyos, ang pruweba ay yung mga himala na kanyang ginagawa. So when we step out from our comfort zone and be involved in this missional community, because God is faithful to His Son and to us, kaya nga gusto natin, we want more of you, Jesus. As we are, as you are, so are we. So we will do the same. Naniniwala ba kayo? Ang problema kung hindi natin yon paniniwalaan. Amen? So sabi niya, itong si Jesus na inyong ipinangako sa cross, ito ay galing sa Diyos. Ito ang Kristo, ito ang Messiah na hinihintay ninyo. Amen? Kaya pakinggan ninyo, ayan, sa Acts 2:23, this Jesus, sabi niya, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ang part ng preaching ni Apostol Pablo, itong si Jesus na ipinapatay ninyo. Mga Hudyo na yon, ano ang magiging damdamin nyo? Kayo ang nagpapatay. Amen? Pero, sabi ni Apostol Pedro, ito ay matagal ng plano ng Diyos. Amen? Sabi niya, according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified Him. Matagal na itong plano ng Diyos at nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ninyo. Amen? Bakit kailangan siyang i-crucify? For the forgiveness of sins. Para siya ang maging propitiation. Para siya ang maging bayad ng ating kasalanan. Okay? And then sa Acts 2:36, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ, Jesus whom you crucified. Amen? Dapat malaman ninyo na ito yung Messiah na hinihintay ninyo at siya ang Panginoon. Ang inyong i-crucify. Amen? So, ano ang i-proclaim? Yun ang gospel. Diba? Peter proclaimed that God had been, what God had been doing through Jesus Christ. So in effect, Peter was saying, He is God. Amen? He is God. That He was from God, galing siya sa Panginoon. Hindi siya galing sa dyablo. Amen. Kasi yun ang paniwala nila noon, di ba, nung nagmi-mission ang Panginoong Jesus, nagpapagaling ng mga sakit. O yan, anak siya ni Beelzebub, di ba? Kasi galing siya sa dyablo. Okay? So, plano ng Panginoon talaga yung kanyang crucifixion para sa kapatawaran ng kasalanan. At ang ibig sabihin niya, nang He is now Lord and Christ, is that He will rule and reign. Amen? At kung sino man ang makipagkais at mananampalataya sa Kanya, you will rule and reign with Him. Amen? Okay. So, how did the gospel affect them? So, nung napakinggan ng mga tao, yung magandang balita na i-preach ni Apostol Pablo, ano ang nangyari sa kanila? Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Bakit sila tumagos sa kanilang puso ang mga salita ni Pedro? Bakit? Sila ang kasama sila doon sa nagsisigaw noon doon sa Jerusalem, di ba nung sabi ni Poncio Pilato, ilalabas ko ba si Barabas o itong si Kristo na tinatawag ninyo na hari ng mga Hudyo? Si Barabas ang ilabas. Anong gagawin ko dito kay Kristo? I-crucify. Di ba? So tumagos sa kanilang puso ang sinabi ni Apostol Pedro at sila ay na-convict. Sabihin mo na-convict. Amen? Bakit? Nung dumating si Jesus, nireject nila ang Panginoong Jesus. Amen? At ngayon, nung na-realize nila na sila ang nagpa-crucify, sila ang nag-reject sa Panginoong Jesus, tinatanong ngayon nila si Apostol Pedro, ano ang gagawin namin para kami ay maligtas? Alam nyo,
Minsan may mga pagkakataon tayo na gano'n. Ilang beses tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos. A lot of times we've been hearing the gospel, but it never pierces our heart. Lalo na doon sa mga tao na parang feeling nila ang makakapagligtas sa kanila ay yung kanilang ginagawa. Oh, gawa naman ako ng mabuti. Diyan mo yan ipahayag sa preso kasi marami diyang mamamatay tao. Nagsisimba naman ako araw-araw. Nagbibigay naman ako. Hindi to tatalaban. Amen? Matigas ang puso. Amen? Okay, so yung biyaya lang talaga ng Panginoon na pagka ipinahayag ang magandang balita ay naaapektuhan tayo sa puso. Alam niyo kung kailan nangyayari yon? Pagka ang banal na Espiritu ay kumilos. Kaya kailangan natin lagi ang panalangin. Amen? So ano ang response nila? Ang maganda kasi dito is nagtanong sila. Na-curious sila. Paano ang gagawin namin? And Peter said to them, repent and be baptized. Magsisi sa inyong mga kasalanan, ibig sabihin, iwanan na ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo ay magpabautismo. Sabi niya, every one of you in the name of Jesus Christ. Take Jesus' name or take His identity. Be one with Him. Amen? So that for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, napakahalaga, bago natin matanggap ang kaloob ng banal na Espiritu, kailangan muna tayong manampalataya, magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Jesus at tanggapin si Jesus. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, hindi rin darating sa iyo ang banal na Espiritu because the Holy Spirit is the Spirit of Christ. Amen? So kung hindi mo tatanggapin si Kristo na Panginoon, meaning to say, kung hindi mo siya tatanggapin na Diyos mismo, hindi dadating sa iyo ang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, wala kang kapangyarihan. Walang revelation, walang direction, walang ilaw, walang courage, walang power, weakling. Bakit tinakanta natin? The church, He knows, is strong and mighty. Our might and strength lies in the power of the Holy Spirit living within us because we are the temple of the Holy Spirit. And because we are the temple of the Holy Spirit, we have to allow the Holy Spirit to direct us, amen, to comfort us, to reveal to us things to come, to empower us, to give us boldness, to give us courage. Amen. Even now, kahit itong salita na sinasabi ko sa inyo, it will not pierce your heart until the Holy Spirit moves in your heart. Kaya nga nung Wednesday, sabi ko sa mga leaders, alam nyo, itong mga ipinipreach natin, Sunday after Sunday after Sunday, minsan na-frustrate ako na wala akong nakikita in the natural na manifestation or action na ito ay ginagawa ng mga kapatiran natin. Kasi sa mga leaders lang natin, dakdak ako ng dakdak. Wala pa rin nagpupunta sa prayer. Dakdak ako ng... Kaya sabi ko dapat siguro, inilalagay ko ng sarili ko na head ng intercession. Meron dalawa dyan na nagpe-pray every time na nagpe-preach ng word para kumilos ang Holy Spirit sa mga puso natin. Hindi ho tayo relihiyon. Hindi kayo nagpunta dito para maapis yung konsensya ninyo. Nagpunta kayo dito para makarinig kayo sa Diyos na i-direct niya ang buhay nyo. Para alam natin kung paano tayo mamuhay. Nang hindi na lang tayo namumuhay na laging may hugot ang buhay natin. Para bang pinapabayaan tayo ng Diyos, samantalang ang Diyos naghihintay sa atin na mag-connect lang tayo kung ano ang gusto niya. Hindi mangyayari ang gusto mo. Ang layunin ng Diyos, kaya ka nilikha para ganapin ang kalooban niya sa buhay mo until that day that you will fulfill that, you are on your own. And don't blame God for the nega that happens in your life.
Kasi naaalala mo lang naman siya kung may kailangan ka, kung may umpong, kung may bagyo, kung may baha. Kailan mo siya naalala kung masagana ang buhay mo? Amen? Kaya tama na. Tama na yung sarili nating buhay. Gusto mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon? Pakinggan mo to. Sa every Wednesday na leaders meeting, ina-expect ko na lahat ng leaders nandito. Lahat ng nasa ministries nandito. Hindi kayo makakakonek sa ginagawa ng Panginoon kung hindi kayo magsasubmit. Amen po. Sabi ni Bossing kanina, birthday ko, wag kang sesermon na. Happy birthday! Birthday ni Bossing ngayon, wag kang maninermon sa church ha. Sorry. Hallelujah. Amen. So, sabi na mag-repent. Alam niyo si Jonah? Nag-repent siya, di ba? Kaya siya ipinakain sa sa malaking isda dahil pinangako niya sa Panginoon, meron silang covenant ni God as a prophet. Magiging mouthpiece mo ako, Lord. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, mouthpiece kita, sabihin mo sa kanila. Itong warning ko, ayaw niyang pumunta. So, ibig sabihin, ayaw niyang ganapin yung kanyang vow. Sinumpaan. Amen? And marami tayo sa atin na kasumpa ka pa nung may problema ka. Ngayon na wala ka ng problema, nakalimutan mo na. Amen po? So, nire-remind lang po tayo ng Panginoon. Amen? Di po ako galit, ha? Naku, sabi ko, hindi ako magsisermon. So, matatanggap natin yun. Sorry. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. And then, sabi niya, for the promise is for you and for your children and for who are far off. For you and for your children. Amen? Everyone whom the Lord our God calls to himself, and with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourself from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. So, hindi lang sapat na tayo ay mag-repent. Hindi lang sapat na tanggapin natin ang Panginoon. Kailangan magpabautismo rin tayo. So, brothers and sisters, kung hindi pa kayo nagpapabautismo, kailangan nyong mabautismohan. Hindi nyo kailangan mabautismohan para ma-save. Na-save na kayo eh. Amen? Kailangan lang natin mabautismohan kung si Jesus nga nagpabautismo, wala siyang bahid ng kasalanan para ipakita lang yung pagsunod niya sa ating amang nasa langit. Tayo pa kaya? Because physical baptism is parang dito, a picture of a spiritual baptism that happens every time. Napupuspos tayo, nasasaturate tayo, nai-immerse tayo sa identity natin. Amen? So, kailangan natin. And pagkatapos nating mabaptize sa water, mabaptize din tayo sa Holy Spirit. Amen? Katulad ng mga apostol, ang evidence na tayo ay nabaptize is we speak in other tongues. That is our prayer. That is the power of our prayer. Alam nyo, marami dito sa inyo, kaya nga sabi ko, mag-train ako ng mga intercessors para ma-experience ninyo yung kapangyarihan na nag-speak in tongues. Amen? Yan, kaya gusto kong immobilize yung mga para sabi niya sa 1 Corinthians 14, when you speak in tongues, you edify yourself. Amen. Alam nyo ba, nung si Adan, hindi niya kailangan mag-speak in tongues. Kasi wala pang kasalanan yun. Nakikita niya ang mga anghel, walang barrier. Hindi niya kailangan mag-speak in tongues para makapenetrate sa spirit realm. Kasi nandun na siya, spirit, may katawan siya, walang barrier sa spirit. Pero dahil because of our fallen nature, kailangan natin,
para ma-edify natin ang sarili natin at makakonect tayo more effectively sa spirit realm to know what God is saying, we need to be edified. Amen? Kailangan natin mag-speak in tongues. And when you speak in tongues, hindi kayo mag-e-end doon. You will be given the gift of prophecy. Amen. The Holy Spirit can reveal to you things to come. That is your power. Like for example, kung tayo ay magmi-mission, alam mo kung saan ka hindi pupunta at alam mo kung sino ang pupuntahan mo. Alam mo yung ang tagal-tagal mo ng 7 years mo nang inilagaan, bitawan mo na yan. Sayang ang panahon. Mag-reach out ka sa iba. Amen. Okay. So, yon. So, pangatlo, ano ang nangyari dun sa kanilang proclamation ng gospel? And they devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of the bread and prayers. Okay? And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Alam mo ba kung bakit yung kanilang mga, upon hearing the gospel, yung kanilang mga souls ay nag-greet? Kumbaga nag-greet ni God. They were cut to the heart. Tapos sabi niya, and awe came upon every soul. The word awe doon, dahil siyempre, pagka tinignan mo yung original na Hebrew word dyan, Greek, ang keyword dyan ay phobia. The fear of the Lord came upon all of them. Yun ang ibig sabihin ng awe. Ilan sa atin ang nakakapakinig ng gospel, pero walang lumalabas sa atin na genuine na fear of the Lord. Amen? Kailangan siguro bumalik tayo doon sa fear of the Lord. Alam niyo ba na ang Diyos ay makapangyarihan? Sabi sa Psalm 145, nung minsan nagpe-pray kami sa office, great is the Lord and He is greatly to be praised. Amen? Yung awe is fear. Maraming mga Kristiyano na wala nang fear of the Lord. Kung ano-ano na lang, pwede na lahat. Marami ng bading na nagpipreach. Diba? Pwede na ang lahat ng bagay. Hindi po ganun. The word, the Lord, the church, God knows, is holy and righteous. Merong holy reverence sa ating Panginoon. Okay, so ano ang nangyari sa gospel proclamation? And all who believed worked together and had all things in common. They were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as many had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. So nakita mo yung paano nila isinasabuhay ang kanilang buhay after na marinig nila ng gospel. Ang buong buhay nila ay na-restructured. Nabago ang schedule, nabago ang priorities, nabago ang pinupuntahan. Bakit? May nangyari sa kanilang mga puso. May dumating na bagong Panginoon sa kanilang buhay. May bagong nagdidikta kung paano nila isasabuhay ang kanilang buhay araw-araw. Ang ritmo ng kanilang buhay ay nabago. Alam niyo ba yung breaking of the bread? Regular na pagkain yun. Hindi yung communion na kinukuha natin, symbolism lang yun. Pero ang breaking of the bread nila, ang mga Kristiyano, laging kumakain. Amen? So, ano ang nangyari? After the preaching during the Pentecost, so importante. Importante ito, pagka nag-start tayo ng missional communities, it has to be directed by the Holy Spirit. The first missional community was born. Ano pa?
Repentance of sin and faith in the gospel produce a brand new community of people, baptized and are faithful to Jesus. Nabautismuhan sila, tapat sila sa Panginoon. Amen? So tayo ba, narinig na ba natin ang magandang balita? Nabautismuhan na ba tayo sa Panginoong Hesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Nabautismuhan na ba tayo sa banal na Espiritu? Amen. So, tayo ba ay kabilang sa isang community of believers? Hindi tayo lahat dito ay kabilang sa isang small group. Kaya kung hindi kayo kasali sa isang small group, kapatid, hindi kayo nakaayon sa plano ng Diyos sa buhay niyo. Amen? So, ini-encourage ko kayo, after this, when you hear this, I hope that it will cut your heart. Amen po. Importante po ito. Importante ito sa atin. Kaya ikaw ay lalaki, babae, dapat meron kang small group. Kaya ngayon, maglo-launch tayo ng 3 tipan ng 3 sa pagbabago. Nais ko na bawat isa sa atin ay makabilang diyan. Amen? So ngayon pa lang, alam natin kung ano yon, i-explain sa inyo yon yung ating covenant of 3. May accountability, may transparency, at may confidentiality. Amen? So yun ang ginagawa ng Panginoon. Okay, ano ang mga katangian nitong bagong community na ito na ating nabasa? Number 1, they were devoted. Amen? Sabi mo, devoted. Ano ibig sabihin ng devoted? Meron silang debosyon, nakatalaga, nakalaan ang buhay nila. Amen? Sa Tagalog, nakalaan, nakatalaga, committed sila. Amen? Tapat sila. They are faithful. Okay. Saan sila devoted? Number 1, sa apostles' teaching. Kaya, meron lagi nilang pinag-aaralan ang salita ng Diyos. And remember that time, hindi pa kumpleto ang kanilang New Testament. Ang binabasa nila noon ay Old Testament. Hindi ba? Ngayon, tayo ay meron tayong BRC. Amen? Lahat tayo, iisa ang ating Bible reading plan na ginagamit. Sino dito ang walang Bible reading calendar? Past available na ba yon? Available? Nakites, lahat tayo, pare-pareho tayo ng binabasa mula pa nung August 1. Amen? So they are devoted. Sabi ko sa inyo, itong bagong community na ito, napalitan ang ritmo ng buhay nila dahil kay Jesus. Bakit? Si Jesus na ang Panginoon. Amen? Ano pa? They are devoted to their fellowship. Lagi silang magkakasama. Lagi silang nag-uusap. Ito sa atin, ang ginagawa lang natin is once a week. Nag-meet tayo, Bible studies, cell group. Later on, sa mga missional communities tayo magkakaroon ng fellowship. Okay? Saan pa sila devoted? Devoted sila sa pagkain. Kain sila ng kain. O bukas, ikaw ang magdadala ng laing. O ako bukas, dinuguan ay bawal. Bawal yan sa relihiyon ko. Bukas, ang dadalhin ko nilaga. Yung mga ganun ba? Diba? O, sino ang gumagawa nito doon sa inyo? Karamihan nga sa atin, pagka nag-meet, hindi na tayo nagba-Bible study, kain na lang. And they were devoted to prayers. Amen. Lagi silang nananalangin. Okay? So, pagka nakita natin, okay, alam nyo po, itong missional communities na ito, pag tinitignan natin, they were devoted to the apostles' teaching. Hindi sila nagdidebate. Ang pinag-aaralan nila yung salita ng Diyos. Guided by the Holy Spirit. Nagsishare sila ng mga revelation nila. Doon sa fellowship nila, hindi sila yung tawag dito. They are a group. Titingnan ko kung ha.
to, hindi sila yung consumers. Amen. Alam nyo, isa sa mga problema natin ngayon, ayaw nang bumalik. Jelly, ibalik mo nga. Isa sa mayroong 3 problema ngayon ang mga Kristiyano. Number 1, sasama ako sa grupo kung may mapapala ako. Amen? Or, a-attend lang ako ng group meeting kasi may sakit yung anak ko, kailangan ko ng tulong. Kasi walang trabaho yung asawa ko, tutulungan ako ng grupo ko. Kasi kailangan ko ng prayer. Kasi kailangan ko ng ganito. Pero kung walang may bibigay sa akin yung grupo na yan, hindi ako pupunta. Amen? Tayo to ng encouragement, magbigay tayo kung ano ang meron. Bakit bigay? Kasi the more you receive. Gusto ninyong maranasan yung miracle ng pagtanggap. Sa Bible, when you give, it's impossible that you will not receive. Noong nag-exhort si Apostol Pablo tungkol sa giving, laging kakabit ang receiving. Until you learn how to give, you will not receive. Amen? So, itong mga tao na to, hindi sila consumers. They are consumed by what Jesus is doing in their lives. They are consumed to serve. Gusto nila yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanila, gusto rin nilang gawin sa iba. Itong mga tao na ito, they go to commune, to fellowship. They don't want to be just by themselves. Matututo naman ako mag-isa eh. Ako na lang mag-aaral ng Bible. Mas matalino pa ako kaysa dyan sa mga kasama ko. Hindi sila alone. Hindi sila lonely. Hindi sila loner. Why? Our identity, our God is a community. Father, Son, and Holy Spirit. So dapat tayo, we belong to a community of believers. Amen? We are not consumers, but consumed by the Holy Spirit. We are not individualistic. Amen? May mga individualistic na Kristiyano, manonood na lang ako dito sa ang dami ngayong palabas sa YouTube, sa TV na Excuse me, that's the devil's lie. You belong to a family. You come here. And fellowship. Amen? Pangalawa, hindi sila materialistic. They would give out everything they have. Yun nga, di ba yung binasa natin, they were selling their possessions. And they are giving it at the apostles' feet to help one another. So they are not materialistic, they are not individualistic, they are not consumeristic. They are givers, they are in fellowship, they are in community, they are a help to one another. Yun ang reason kung bakit kailangan natin ang missional communities. Kasi like yung kinakanta natin, hindi tayo magiging katulad ng Panginoong Hesus kung hindi tayo nakatanim sa isang community. Number 1, they are not perfect. They are just devoted. Bakit? Alam natin na may mga issues sila. Itong si Ananias and Sapphira sa Acts chapter 5, nagsinungaling sila sa Apostol Pablo. Binenta yung kanilang lupa, pero hindi nila lahat i-declare yung pinagbentahan. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Pinatay sila. Gusto ba ninyo yan? Ngayon, hindi na tayo namamatay physically, but something in our soul and spirit dies. Namatay ang pangarap, namatay yung breakthrough, namatay yung mga dapat ibinigay ni Lord sa iyo. Basahin niyo yung chapter 5. Ano pa? Magulo din sila. Yung mga balo na mga Grego, nagrereklamo sa mga balo ng mga Hebrew dahil hindi daw sila nakakakain dun sa feeding program. O di ba dito, ganyan din tayo? Sabihin ko sa inyo, ang missional community is messy because we are not perfect. Ang pastor nyo hindi perfect. Ang mga leaders ninyo hindi perfect. We are not perfect, but we are devoted. Yun lang. When we are devoted to one another, we will grow. Huwag kayong maghanap ng perfectong community. Wala yun dito. Kahit na mabuhay ka ng 100 years, you will not find a perfect community. Nandun yun sa langit. Ang gusto lang sa atin ng Panginoon, maging faithful tayo.
maging devoted, may devotion tayo sa isa't isa. Huwag nating silang aatrasan kasi madaldal sila. Di ba? Kasi reklamador sila. Amen? Anong gagawin natin? Ipagpapray natin sila. Amen? Number 3, they lived for others' salvation. Sila ay nabuhay para mailigtas ang iba. Dapat na they live for others' salvation. Ang ritmo ng integrate nila ang kanilang pagwawagi ng kaluluwa sa araw-araw na ginagawa nila. If you are around during the leaders meeting every Wednesday, matututunan ninyo kung paano natin, ano yung mga rhythms ng buhay natin, listening. We listen a lot to the stories of people. Di ba? So yung mga tao na gusto nilang pagwagian, pinapakinggan yung mga istorya ng buhay na inaabot ng 2 oras. Diba? So nakikinig sila. At doon sa kanilang pakikinig, they are looking for ways how to bless these people. So the rhythm is listening. They listen to the people's stories and they give their own stories. Amen? They bless. Sa kanilang pakikinig, saan ko kaya ito matutulungan? Bakit? Para makakonect ka sa heart. Then, pagka nakakonect ka sa heart, nagiging platform mo yon para ipahayag ang magandang balita. Ano pa? They listen, listening, blessing, eating. Di ba? Imbitahan mo sila na kumain sa labas. Imbitahan mo sila sa celebrating. Kung merong may birthday sa bahay nyo, huwag yung kayo-kayo lang. Minsan nagba-birthday kayo, kayo-kayo lang din naman. Mag-imbita kayo ng mga tagalabas. Amen? Na masisharean ninyo, mabe-bless ninyo. Panglima, recreating. So ano yung mga rhythms ng buhay na isasama natin sila? Listening. Ano pa? Blessing. Ano pa? Eating. Ano pa? Celebrating. And recreating. Ano yung recreating? Halimbawa, ang hobby ninyo, katulad ni Nara Robert, lagi silang nag-gym. Mag-imbita kayo ng mga kaibigan ninyo na hindi pa Kristiyano. Turuan ninyong magsumba. Di ba? Ano ba sumba ninyo, Robert? Yan. Diyan, sa gym. Amen? Nagbabasketball kayo, nag-gym kayo, nagsasoccer kayo, nagbo-bowling kayo, isama ninyo sila. Amen? Integrate natin. Alam nyo, in the early church, ganun ang ginagawa nila. Kaya ilan ang dumadating sa kanila? Every day, merong dumadating na bago. Wala akong kausap. Amen. Okay. So sabi niya dito, your community is a physical representation of the gospel you are sharing with others. So i-describe mo nga sa akin kung anong klaseng small group meron ka. Wala na, pastora. Hindi na kami nag-meet. Bakit? Nag-away si ganito, tsaka si ganyan. Wala na. Tinigil na namin last year pa kasi walang nag-a-attend. Hindi po ganon. We have to be devoted to one another. Amen? Amen. Okay. So, para pagka nakita nila tayo, sino sila? Mga taga-Rema. Naku, yan ang mga taga-Rema. Ganito. Gusto ba ninyo yung ganon? Maganda, alam nyo, yung mga taga-Rema, namagay sila ng Jollibee, nag-sports fest. Ang pagkain nila, Jollibee, kami nagbaon lang kami sila, Jollibee. Namigay pa sila. Wow. Di ba? So it says something about us. Amen. Amen. Okay. Why is MC important? Malapit na tayong matapos. MC is a sign that the gospel has been believed and received. Pagka meron tayong missional community, alam natin na merong tumutugon sa magandang balita. May nananampalataya. Amen? May nababago ang buhay. MC helps us to transform individuals and the church itself. Sabi niya, MC transform us individually and corporately to become like Christ. Amen? Kasi paano mo
malalaman na ikaw pala ay hindi marunong magmahal sa katitipi mo o sa mga kasama mo sa community? Paano mo nasasalamin ang mga areas sa buhay mo na kailangan mong, ikaw pala ang liit ng pananampalataya mo? Okay? Ikaw pala hindi ka marunong makirelate sa mga tao na masasama. Diba? How do you relate to a hostile person? How do you relate to an unbeliever? Paano ka makikibagay sa mga tao such that mawin mo sila para mapagwagian mo sila sa Panginoon? Hindi tayo lalago, hindi tayo makikinis kung wala tayo sa community. Kaya ang pagiging bahagi ng isang small group at community is a must for this church. Amen? Alam mo, sasabihin ko ito sa inyo Kaya in the next hanggang sa December, ito ang topic natin. Aanuhan namin kayo. And at the end of the year, i-assess ninyo ang sarili ninyo. Kung gusto nyong manatili, kung ito talaga ang panawagan ninyo at ito ang church ninyo, umayon kayo. Pero kung hindi, I'm sorry to tell you, this is not your church. This is not your church. Kasi ang sumpa ko sa Panginoon ay ipipresent ko kayo isa-isa sa Kanya pagdating ng araw, mature in Christ. Kung hindi kayo makikipag-cooperate sa akin, hindi ko yun magagawa. And the only way we can be made perfect and mature in Christ is to belong to a community of believers. Kung hindi ka sasali sa isang community of believers, maraming churches dyan. Amen? Marami dyan. Sa Marikina lang, 200 mahigit. Go there. Heart to heart tayo Birthday ko pa naman, sabi ni Bossing, nagpapalayas ka ng tao. Hindi, kapatid, ang hirap, alam nyo. Gusto kong maranasan ninyo ang kapangyarihan ng mabuhay kay Kristo. At hindi ninyo mararanasan kung wala kayo sa community. Hindi kayo matatransform. Hindi tayo madidisciple. The only way we can be discipled and we can be disciple makers ay kung kasama tayo sa isang community. Amen? Okay, last. MC disciples and transform cities and nations. Bakit? Ang pangitain natin ay maapektuhan natin ang buong syudad. Alam mo ako, kapag minsan nagdi-dream ako, naalala ko, alam niyo po, si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon is one of the best preachers the world had. Pero ang legacy niya, grabe. Alam mo ba na si Charles Spurgeon ay binago niya ang London, the church that he pastored. Sila ang during yung depression, sila ang nagpapakain sa mga nagugutom. Sila ang nagbibigay ng encouragement sa mga walang trabaho. Amen? Kung magsasara ang church nila, malulumpo ang syudad. I wish one day na pagka we have very powerful political leaders in Marikina. Pero alam nyo sila, nung dumating ang taghirap sa London, sila ang nagpo-provide ng pagkain. Ino-open nila ang church sa mga mahihirap. Ina-adapt nila yung mga orphans. Yung mga namatay na mga anak ng sundalo, sila ang kumukup-kup. Amen? Can we be the church? The church I know is the light of the city. Yun ang vision ko sa Rema. Pero kung kayo mismo, hindi kayo makikisali kahit sa isang maliit na community, how can you be trained to affect the city and affect the nations and affect the regions eventually? Ngayon, pagka tinitignan natin, ginagawa lang natin, nag-feeding lang tayo, nag-a-assist lang tayo. Gusto ko in the future, large scale lang gagawin natin na ganyan. Why? Because we have been so consumed in the vision of God na ang gagawin ng Panginoon, payayamanin niya tayo ng husto. He will allow us to
build mga structure to house NGOs, to do this, to do that for the poor. Amen? Pero kung among ourselves, hindi natin matulungan kasi ayaw nating mag-involve. How can we invest our life in the lives of others? Paano natin i-invest ang buhay natin sa buhay ng ibang tao? Kung hindi natin may invest sa isang small community natin, ako lang. Okay na ako sa ganitong buhay ko. Ayoko nang pakialaman yung problema nila. Hindi pwede. Di ba? Seryoso ako. Kasi alam niyo kung bakit? Sa dami natin sa Rema, kung lahat tayo magmi-mission, minsan napapahiya ako sa mga taga-Isabela eh. Alam mo ba itong bagyo na to? 60 people ang kinuha nila doon sa mission house para i-house nung kasagsagan ng bagyo. Pinakain nila, inilagkaan nila, at karamihan tatay. O, ilan ang napagwagian nila ngayon sa Panginoon. Bago pa nagsimula ang bagyo, yung nakita nila yung mga bahay-bahay doon sa malapit na matatanggal ang mga bubong, kinuha na nila, dinala na nila sa mission house. Amen? Sabi ko kay Benny, mag-grocery kayo. Mag-ano kayo ng pakain sa kanila hanggat hindi natatapos tong bagyong ito. Na-uproot lahat ang mga mais nila. Malapit nang i-harvest. Imagine, kung tayo na mga anak ng Diyos, may compassion tayo na tumulong mag-reach out sa kanila sa panahon ng ganito, sa palagay mo, hindi ba sila lalambot ang puso nila sa Diyos natin? Diba? So, yun ang kailangan, brothers and sisters, kung bakit tayo ay magkakaroon ng mga missional communities. So, ano ang required sa atin? Devotion to Jesus, not Rema. Hindi kayo hindi kayo sa Rema magkakaroon ng devotion or sa idea ng missional communities or sa philosophy natin. Pero sa Panginoon, kasi ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Sa panahon natin, sa henerasyon natin. Devotion to people. Hindi natin titignan kung sila ba ay ganitong relihiyon, hindi. Alam niyo, minsan nalulungkot ako kasi dito lang mismo sa atin, parang sineseparate natin ang sarili natin sa iba nating mga kapatiran. Di ba? Sila yan, ganito, kasi sila lang yan. Mga ano kasi yan. Huwag kong ganun. Amen? Wala akong panahon Linggo lang talagang pwede kong ibigay. Hindi ka lalago. And then, devotion to your community. Pagka missional community ka, mag-ano ka doon. Kung ikaw ay taga-Nangka, puntahan mo si Sweet. Kung ikaw ay taga-Marihinakait, nandyan si Malen. Kung ikaw ay taga-Maria Corazon, nandyan si Lani. Kung ikaw taga-Concepcion 1, nandyan si Tess. Kung ikaw ay taga-San Mateo, nandyan si Joey Cabugos, nandyan si kapatid, ano ang maitutulong ko? Kapatid, gusto kong sumali dito. Ang missional community is not just for fellowship. It's not just for anything. Hindi yan, it's not for a cause. It's for Jesus. Amen? Hindi tayo nandyan to do projects. Hindi tayo nandyan to do feeding programs or to do medical mission. Nandyan tayo dahil sa Panginoong Jesus. Hindi tayo devoted sa project. Yan we are not devoted to a project or a cause, but we are devoted to people. Amen? Amen. So, di ba sabi natin last time, irurut natin yung ating bakit ang mga tao hindi nagmi-mission. Hindi ito issue ng activity, ito ay issue ng identity. Kung talagang ikaw ay kay Kristo, magmi-mission ka. Amen po! Praise God! So, makita natin, devotion to a missional community, they are consumed, not consumers. They commune, not alone. And they give, they not just take. Praise God.
So, ini-encourage ko po kayo, mag-start po tayo na sumama sa isang small group. Alam nyo, ang beginning natin, sumama muna kayo sa isang TTP. Amen? Maghanap muna kayo ng ka-TTP. Alam ba ninyo yung TTP? Tipan ng 3 sa pagbabago. Marami na dito na may mga ka-TTP na nagpa-register na sila. Ngayon, ang gawin ninyo, kung meron na kayong mga small groups, halimbawa may Bible study group na kayo. Halimbawa, yung mga Bible study leaders ngayon, halimbawa ikaw, Mabel, may Bible study group ka na. I-ano mo na doon sa grupo mo, magsimula na yung mga may, pumili na sila ng ka-TTP nila, simulan na nila yon. Then, gamitin na ninyo yung ating Bible BRC, tapos meron tayo nung REAP. Read, examine, apply, pray. Ang TTP at ang missional community, ang punto de vista lahat niyan is to win souls for Jesus. Lahat yan magmi-mission. Kasi sa TTP, paano mo ipagpe-pray yung gusto mong mapagwagian? Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, magmamanifest ang Holy Spirit. At magugulat kayo sapagkat bago ninyo pinuntahan yung tao, napuntahan na ng Holy Spirit yun. Hindi kayo ang nagdadala kay Jesus doon. Dinadala kayo ni Jesus doon. Kailangan lang nating sumunod. Amen po. So lahat ba tayo kumbinsido na sumama sa missional communities? So, yung sinasabi ko, depende kung ano ang lugar ninyo, kung taga San Mateo kayo, kahit saan kayo, lapitan po ninyo ang mga staff, sabihin ninyo, Sister, gusto ko pong sumama sa isang grupo dito sa lugar na ito. Amen? Kanino ba ang malanday? Tumana. Si Sister Nina sa Tumana. Amen? Lahat po tayo, dapat kasama tayo sa missional communities. Amen po? Amen. So, napagpala ba kayo? Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord.